Hey everyone, welcome back to my channel. Today's video, pag-usapan natin itong mga balita ng pagpapauwi sa mga temporary foreign workers dito sa Canada. Kasama na yung mga naka-tourist visa as well as yung mga international students. I'm pretty sure doon sa mga nagbabalak na pumunta rito and mag-immigrate sa Canada na nakatutok sa balita and sa update ng immigration. Kasi since last year, sunod-sunod yung updates sa mga pagbabago ng immigration dito sa Canada, dala ng epekto ng economic and then sa housing. Kaya kinailangan na magbawas and baguhin yung status ng immigration. And just a few days ago, meron na nga at confirmed na napauwing mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga restaurant. And if you can remember dun sa nakafollow dito sa immigration since last year, na magkakaroon talaga ng pagbabawas para dun sa mga i-apply ng LAMIA kasama na yung mga aprubahan ng permanent residence dito sa Canada start ngayon taon. And just to give you an example as a whole dito sa Canada regarding sa New Brunswick under siya dun sa Atlantic Canada. Mostly yung industry dyan is yung fisheries. Itong New Brunswick, ito pumapasok yung AIP which is yung Atlantic Immigration Pilot. Naglabas ng bagong policy yung province, ililimit na lang yung pagbibigay ng permanent residence para dun sa mga piling jobs or skill. Dahil yun sa pagbabawas na gagawin ng federal government or ng Immigration Refugees Citizenship Canada sa pag-a-accept ng mga permanent residence applications. Apektado itong province na to ng New Brunswick na from 5,500 in 2024, 2,750 na lang in 2025 yung i-accept ng mga PR applications. They have no choice but to highlight or i-prioritize yung mga sinabing jobs ng federal government like yung health, education, and construction trades. Tapos, nabanggit dito yung mga jobs na hindi nakasama kapag magsasabit ng application ng PR. Ito, like yung food service supervisors, cooks, bakers, machine operators, process control, fish and seafood plant workers, bartenders and other customer representatives, shippers and receivers, admin assistants, accounting technicians, and bookkeepers. Yan, yung mga hindi nakasama sa pag-apply ng PR applications, specific dito sa New Brunswick. Going back to sa nabanggit ko kanina regarding sa pagpapauwi ng mga temporary foreign workers, confirmed. Meron ng mga kababayan natin na pauwi. Restaurant supervisor yung job title. Pero since tapos na yung validity ng work permit, hindi na nakapag-apply ng bagong LAMIA, and then na-extend yung work permit dahil sa new rules, tinanggal na yung food service supervisor position na pwede makapag-apply ng permanent residence, kaya hindi umabot. Nabigyan na ng notice yung babae natin yung tatrabaho doon sa restaurant, binila na sila ng ticket. In the coming days, babalik na sila ng Pinas. And meron pa siyang kasamang dalawa na mag-expired na rin kasunod niya. Same din ang nangyari, kinausap na and talagang mapapauwi sila sa Pinas. Yun yung reality ngayon dito sa Canada. Natatandaan ko yung update na yan a few weeks ago. Food service supervisor talagang tinanggal ng federal government or ng IRCC sa options. Not unless managerial talaga yung magiging position mo. Dati under pa yan ng OCB, which is one of the skilled jobs, and pwede pa maklasify under ng Canadian Experience Class. Kasi obviously nakapag-gain ka na ng work experience dito sa Canada ng 6 months to 1 year, and then suddenly nagbago yung rules ng immigration. Just want to share with you guys, ayaw ko naman na paasahin yung mga kababayan natin and even yung other nationalities. If you really plan to go and immigrate dito sa Canada, make sure na i-double check nyo lahat yung mga information, detailed, and i-ready nyo na kaagad yung mga requirements na kailangan. Financially, dapat ready kayo, mentally and physically.
buong mundo naman, no, talagang ang hirap ng buhay, ang mahal ng mga bilihin, kasama dito sa Canada. And yung mga nababalitang kakulangan ng bahay dito, totoo yun. Kaya, plan ahead. And that's it for today's vlog, mga kababayan. If you like this video, please give it a thumbs up. Till next time, bye-bye!